Dumiretso sa Comelec. And in fact, ang isa sa pinaka-encounter ko sa kanya, kasi po kami naghahanda ng mga pagkain for feeding sa mga homeless daily. So habang kami nagluluto at naghahanda ng mga pack meals for the lunch, he joined us at nakikain pa siya sa amin ng lumpia. So that was moments before he filed his COC, he stayed with us in San Agustin. At hindi lamang po yun, maraming beses pa siyang bumalik sa San Agustin Church. And he prayed, no camera, no PSG, and usually dalawang sasakyan lang yan kung pumunta o pumasok sa San Agustin. And he went at the back, kasi ang adoration chapel namin, if you're familiar in Intramuros, sa likod ng San Agustin, sa may Starbucks or NCCA, nandun yung gate ng adoration chapel. He stayed there, and he prayed. Kaya nga sabi ko, kung binabatikos niya kami mga pare, ako alam ko kung ano nasa kanya. Kasi at the end of the day, we do not know kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. It's only between our God and our heart. Yun lang po na ano natin. Walang sino mang pwedeng manghusga sa atin. At nakita ko po sa kanya how he prayed. Kasi unlike sa iba, kapag nakaluhod may camera. Siya po, many times, he visited the San Agustin Adoration Chapel. Kaya nga kanina, while waiting for the Mass, I tried to browse sa mga picture. Sa dami-daming picture, hindi ko pa maano. Then kapag nakita ko, I'll send it to Miss Penny. Kasi wala siya talagang kasamang cameraman. Talagang siya lang and some of his very close assistants. At mataimtim siyang nagdarasal. And he did that many times throughout his administration. And even during pandemic, he visited us pa. So, I wish you all the best, my brothers and sisters and PDP party. At sana wag po kayo magsawang magtingkod, lalong-lalo na sa ating mga kababayang walang boses. Palakpakan natin ang bawat isa. Let us all listen. The Lord be with you. PDP laban. Sayang at hindi po niyo po makakasama sa inyong celebration sa araw na ito dahil meron na po akong gagawing mga ilang bagay sa araw na ito. Ngunit kahit ako po'y wala dyan at kahit ako po'y adopted lang ng PDP laban, ang aking puso at sa dugo ay PDP laban din po ako. Pare-pareho po tayong magkakasama na magtatanggol sa kapakanan, sa interes, at sa kagalingan po ng ating mga mamamayan. Walang iwanan. Salamat po sa pag-guide ng ating mga opisyalis ng PDP laban, magmula sa dating Pangulo Digong Duterte, sa mga secretary na kanyang mga naging katulong, Secretary Alcusi, Secretary Wendell Avisado, E.S. Medialdea, si Al Escalada Jr., at yung ating mga senatoriables, si President Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Attorney Bondo, Attorney Hindo, Attorney Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Senator Bongo, yan, kaibigan kong si Astra Pimentel, yan. Lahat po yan ay mga pillars, mga stalwarts ng PDP laban. Again, greetings mula sa inyong lingkod, kasama po sa paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po. Happy anniversary ulit. Hello. Ayan. Happy ba kayo sa performance ni Senator Marcoleta? Yes! Satisfied ba kayo sa boto na ibinigay niyo sa kanya? Yes! Yan ang mga pinipiling kandidato ng PDP. Di ba? Napakaganda at talaga namang masigasig sila sa kanilang mga trabaho. Kahit yung isa na ngayon, kailangan niyang maging wais. Kasi alam niyo, ang pagiging matapang, hindi pwedeng puro tapang at hindi ka matalino sa katapangan mo.
At syempre, kahit ginigipit nila, alam natin na nagtatrabaho. Sabi nila, si Senator Risa Hontiveros ay ganito. Hindi nila alam na sa loob lamang ng ilang taon ay mas marami pang nagawang batas ang mga senador ng PDP kaysa mga ipinagyayabang nilang mga senador. So ngayon, ito, bibigyan natin ng pagkakataon ang kanyang abogado para basahin ang mensahe ng ating pinakamamahal, magiting at talaga namang tunay na ipinaglaban ang drug trade sa Pilipinas. Si Senator Bato de la Rosa. His message will be read to us by Attorney Israelito Torreon. A'udzubillahisyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Attorney Torreon. Ako po ay naatasan na magbasa sa mensahe ng aking kliyente, kaibigan, kaprobinsya, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yes! And now I will do my job properly and hopefully efficiently. Today marks the 44th anniversary of PDP Laban. On the surface, we seem to be doing just that, honoring a party's founding. But beyond the surface, today we also affirm a shared commitment of serving and standing with the Filipino people through every season. For 44 years, PDP Laban has remained a home for those who believe that leadership must always be rooted in conviction and responsibility, even if at times it comes at the expense of our own liberty. This anniversary comes at a very difficult time for many of us, a time that calls for quiet strength. Nevertheless, I face the present with resolve because I know I am not facing them alone. I draw strength from the ideals that shape this party, inspiration from those who continue to stand with me, courage from the ordinary Filipinos who believe that public service must always be guided by truth and fairness. At a time like this, I choose to stand firm even when the path forward is uncertain. PDP Laban has endured because it was never built for convenience. It was built for service, especially when service demands sacrifice. Through the years, the party has remained grounded on principles that rise above personalities, and those same principles continue to guide my actions today. As we celebrate 44 years of PDP Laban, I hold on to faith in our people and in the cause we serve. Together, we move forward steadily, hopefully all for the nation we love. Padayon ang laban. PDP Laban. God bless us all. Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan ha, hindi ikaw ang kumakandidato, kami ang nagsisigaw na kumandidato ka. Oo, diba? Let us acknowledge, of course, the presence also of former USEC ng DILG Marjorie Haloshos. Sabihin sa ating mga party members na masigasig na nagsisilbi sa bayan. Sabi niya kanina, hindi ipinanganak ang PDP for convenience. Okay. Ngayon, pakinggan natin. Alam nyo, ang PDP ay ipinanganak sa dugo at pawis. Marami tayong mga miyembro who
went ahead of us dahil sa pakikibaka at pakikipaglaban para sa kalayaan ng bayan. At yan ang isa sa mga katangiang may pagmamalaki natin sa ating partido. Right now, of course, joining us via Zoom. Ayan. Babatiin tayo at magbibigay ng kanyang mensahe ang number 1 senator ng 2025 election, pinakamasipag sa lahat ng mga nakilala kong senador. Hindi yata